natutulog ako, yung kumot ko, hinihila. Pregnant daw yung mama ko sa akin. Oy, totoo yun. Natiktik siya. Lagi silang ginagambala. May narinig kaming kumakaluskos. May narinig silang umiiyak. Malabas daw yung dila. Aswang talaga or cannibalism. Kasi kumakain. Namumula yung mga mata daw nila. Oo. Ay, ano ba yan? Totoo. Hi guys! Welcome to my podcast. This episode is gonna be Halloween special. Guys, Tayong mga audience. ipapakilala ko nga pala muna sila. Ito si Mayu, si Marina, si Sakta, and me as a host. And then we have audience at the back, kaya medyo maingay yung yung podcast natin ngayon. So please bear with us. We're gonna talk about our experience about our scariest or nakakatakot na karanasan sa aming buhay. So I will start my experience na. Na-experience ko to way back 2016 when my dad passed away. After namin siyang ilibing, and then we flew back here in Japan like after a few weeks lang. Parang after 9 days niya, nung natutulog ako, yung kumot ko hinihila. Hinihila ni papa mo? Hindi ako sure na yung tatay ko yun. But, nung pagmunat ng mata ko, meron ako nakitang black image. Na parang, siguro maybe half sleep lang ako or binabangungot ako. Pero, I know, parang ramdam ko na parang tatay ko yun. Kasi, hindi siya figure siya ng lalaki eh. Parang experience ko lang yata. Oo. Yung sa old apartment fighter. Ayun, parang sa old apartment. Yung tandaan yung nag-celebrate ako ng 30th birthday dun sa bahay na yun. Eh, di ba medyo maliit yung kwarto ko nun eh. So, may pintuan doon, tapos nakabukas ng konti yung door. Alam mo, pag tapos hindi ako makagalaw that now. Oo, kasi may ilaw sa labas eh. Yung ilaw ng from bintana. Yun yung pinaka-scariest, parang pinaka-makatotohanan na experience ko. Pero ako inisip ko na lang na parang okay lang siguro tatay ko yun. Na yun. Kasi tapos yun, every year na bago siya mag-birthday, nagpaparamdam siya sa panaginip ko. Every now and then? Yeah, every year. Okay guys, welcome back to my podcast. It's kind of special today because it's a Halloween special. So, I'm with my friends, Mayu, si Marina, si Arisa from episode 2, Angelo from the Philippines, and Rain. Yung story this time, meron ba kayong mga experience na kakaiba or kababalaghan or nakakatakot? Ikaw naman, Maya, ano yung scariest experience mo? Siguro nung originally, from taga-Sorsogon talaga kami. Di ba yung Sorsogon is malapit sa Bicol? Bicol talaga siya. Okay. Sa Bicol, part siya ng Bicol, tas Sorsogon. Parang isla-isla. Taga Bonotbig ako, guys. Search it. Pero serious question, naniniwala kayo sa barang at saka sa kulam? Oo. Sa kulam, oo. Ewan ko lang yung barang. Yung barang kasi, parang sabi nga nila, parang yun may lumalabas something sa bibig or may mga sa katawan. Tapos yung kulam is parang yung tutusok-tusokin ka. Na mararamdaman mo yung sakit ng tusok. Parang ganun yung difference niya. Pero hindi kami sigurado kung yun nga yan. Pero ay yung vocabulary ko sa ganun. Pero ikaw, bakit ka naniniwala? Kasi taga-brain shock. Pero meron ka na narinig na kwento na about dun sa, for example, sa kapitbahay yun, nakulam. Oo nga, yung family friend namin. Okay, ano nangyari? Like, yung nanay niya daw hindi namatay ng natural death. Oh. Na nakulang. Ganun. I mean, paano malalaman na paano nila Yung nasabi parang kahit na... magpa-doktor ka, walang sagot. Walang sagot. Ay, oo. Ganun Like, talaga. parang biglaan ba? Ganun. So parang sa paniniwala mo, totoo yung kulam. Tsaka yung tic-tac actually, totoo. Sa mga pregnant daw yung mama ko sa akin. Oy, totoo yun. Natiktik siya. Oo, yung mahaba. Like, kung mahaba talaga yung... Totoo daw, kasi kwento naman ko yun. Natiktik siya nung buntis siya sa akin. Ay, nung pinagbubuntis ka Oo, tas may aso siya that time. Yun daw yung nag-save sa kanya. Kasi, ano yung aso. Tahol lang, tahol, May bawang kayo ganyan. nun. Oh my God.
Ewan ko kung mayroon siya. Sige, Marina. Hi guys. Actually, kwento siya ng kapatid ko. Oh. Kasi yung bahay namin, parang binili namin siya sa Sa Pinas to, hindi sa Japan. Sa Okay. Pinas. Bali, may-ari nito is matanda na. Nung bata pa lang kami. Tapos, actually, antique na talaga lahat. Oo. Ngayon, walang nakatira. Pero before, nung kasama ko yung mga kapatid ko, bali, parang may kalaro siya palagi. Hanggang ngayon, parang lagi siyang may tinuturo. Nung may pumuntang ano yung manghuhula or something na may nakakakita, may third eye. Ang dami niyang tinuro doon sa second floor, may matanda, doon sa fourth floor, doon sa pinaka matanda, bata. Tapos ayun yung bata doon, lagi niyang tinuturo. Lagi siyang, hanggang ngayon, parang di pa din siya inaano. Hindi, pero seryoso. Pero kayo dyan sa bahay na yun, wala kayo nakita? I mean, kayo, sa sarili niyo experience. Di wala kayo, Ay, meron. I mean, kahit nakita o naramdaman. Meron. Actually, lahat ng pumupunta doon ng mga bisita, lagi silang ginagambala. Oo. Para pareha sila ng kinukwento doon sa bintana, may lalaki na nakatayo. Doon sila kasi sa sala natutulog. Tapos sa bintana, pagising nila, may lalaki. Mga 3 tao na nagsabi na meron. Parang, ewan ko, hindi ata sila wina-welcome nung ano. Baka siguro naiingayan. Nagagambala. Ay, pero nung, alam mo, nung first time niya pumunta, nalock siya sa toilet. Toilet? Gagi! Kaya alam mo yun, nandun ako sa toilet. Yung toilet kasi nila, parang nadadaan-daanan kasi. Yung bathroom nila, may ufuro talaga siya. Parang nasa hallway yung... Oo. Kasi scary talaga yung bahay. Okay, kasi luma na. Oo. Parang Akala ko nga, pinaprank niya ako. Yung pala, nandun siya sa kabilang kwarto, which is malayo pa dun sa pinagliliguan ko. So wala talagang tao sa sala, sa kwarto namin, tapos dun sa banyo. Okay. Gets? Tapos, nalak ako doon. Siguro mga 10-15 minutes after ko maligo, di ko mabuksan yung pintuan. Tapos may bintana siya doon sa likod. Parang, hindi naman, naka-close kasi siya. Tapos parang may dumadaan-daan. Kasi alam mo yung blurred siya na bintana. Oo. Parang ganun. Pero parang may shadow. Parang may shadow. Pero sabi naman niya, baka daw may Shadow. caretaker yung bahay nila. Matanda na yun. Parang bata yung naglalakad. Parang yung dito na part na lang nakakita. Actually, kasi may daw yung dati, balon. Ah, May okay. balon dati na may nahulog na bata, tinabunan lang. Tinabunan na lang. Kasi parang napapanood ko, parang may napanood ako sa KMJS na even yung puno naputol na. Tapos yung pinatay dun sa mismong puno, dun sa bahay, dun siya nag-stay. Yun na talaga yung nila. Hindi, yung sa mismong lugar talaga siya kung saan, sila makaalis. kung saan siya namatay, parang yung mga kaluluwa dun na-trap. Hindi scary kasi, parang, hindi siya nilulubayan yung kapatid. Hindi niya nilulubayan yung kapatid. Lagi may sakit yung kapatid niya noon. Kinakalaro talaga siguro talaga. Pero simula nung lumipat kayo ng Japan, nawala na. Hindi, pag umalis siya ng Pinas, lagi siya nagkakasakit dito. Sa Japan. So yung kapatid mong bunso nasa? Nandito na. So nagkakasakit pa rin siya ngayon? Sakitin. Sakitin siya. Tapos may natandang babae doon. Feeling ko, siya, asawa siya nung nagbenta sa aming matanda. Laging nandun daw, sabi. Hindi umaalis. Alam mo, di ba may mga Bakit yung insenso ba yun? Kayo, bakit sa tingin niya, bakit hindi umaalis yung mga kaluluwa dito? Siguro kasi parang hindi nila nakuha yung peace. Siguro kahit namatay sila sa natural causes, siguro hindi sila satisfied na doon na nag-end yung buhay nila na parang alam mo yun, meron silang regrets. Okay. Kaya alam mo yun, parang cycle na lang siya, alam mo yun. Naniniwala kayo sa Sa multo? Ano yung paniniwala niya life after death? Reincarnation. Oo. Do you believe na na-incarnate tayo after our lives? Oo. Kayo. Me, I don't know. Kasi, yeah, it's still a question for me. Talaga bang pupunta tayo sa Naalala ko na. langit? Or pag namatay tayo, parang tulog lang din tayo na wala. Like, blackout. Actually, Yun talaga yung question talaga. Pero gusto kong maniwala na may afterlife, actually. Pagka yung naiisip mo na parang ano kaya yung feeling pag namatay ka na?
Yan din ang ano. Yun nga. Yung parang, ano ba yung, anong klaseng May pagkamatay? pain pa rin ba? Oo. Parang may emotions ka pa ba? Anxiety kapag dumating ka sa thought na gano'n. I feel, Paano ba ako mamamatay ganyan? Ang creepy, no? Parang makakita mo yung sarili mo kung paano. Parang, ano kaya ikamamatay ko? Parang gano'n. Parang ang negative nung, ano, pero may isip mo, curious ka. Hindi ka. Okay. Ikaw, Jello, ano yung makikwento mo? It's based on your experience or nakarinig Hindi, mo lang? based on my experience, parang 2010, parang gano'n, nagbantayan na island kami. Then nagtotongits kami ng mga friends ko, parang 4 kami dun sa room. Hindi, 3 lang pala kami sa room. Then siguro mga 12 midnight tayo. Parang may narinig kaming kumakaluskos. First sa ilalim, kasi ano yun eh, parang kawayan ba yun? Ilalim. Mostly, yung parang bahay ko ba Hindi, yung sa style? resort. Parang Bahay ko ba yung style? oo. Then do hindi pa ganun ka-develop, not like now, yung bantayan na nakikita ko. So yun, tapos nagtotongit kami, then parang may narinig isang friend ko, parang may kumakaluskos doon sa ilalim, kasi kawayan eh. Tapos binuksan, walang tao. Tapos nung pangalawa, parang pangalawa na ng ingay, doon na sa may, ano ba yung tawag doon sa pawig? Pawig ba tawag doon yun? So yun, bumubukas siya. So yun, di nangyari, tumawag kami sa parang front desk. Sabi, hindi, wala yan, sir, wag niyo na lang pansinin. Parang ganon. Tapos the next day, kasi resort, di ba? Tapos pupunta ka dun sa parang palengke, dun kayo kakain. Sasakay ka pa ng tricycle. Then nakwento namin sa tricycle. Sabi, sir, ano yun, mga aswang. sabi niya, Local yan local yun. wala sila sa aswang. Kasi local sila eh. As in talagang hindi pa ganun ka-develop yung 2010 Hindi pa. Do sobrang ganda. kasi yung- So yun, so parang from there, no, sinabi nung tricycle driver, parang doon kami naniwala. Do isang night pa kami noon. Pero nagsama-sama na kami lahat ng mga kasama ko doon sa room kasi lahat kami na. Kasi nung time na nangyari yun, nung napansin niya na may kumakaluskos, ilan kayo sa isang... Parang tatlo eh, o triple yung bed. room na. Okay. Doon lahat kami lalaki. So parang na-realize ko na yun nga meron talaga. Doon, yung mom ko din may kwento na parang nung bata yung parang eldest namin. Kasi taga-Antique yung mom ko. Ngayon, bago pumunta doon sa bahay ng parents ko, ay ng lola ko, from school, parang from one barrio to another bago makapunta dun sa bahay. Para meron pang yung parang bundok na dadaan. Yung parang Ngayon, bundok sa bundok. ang kwento sa akin kwento lang to, ng kuya ko, tsaka ng papa ko, ng boy pa yung papa ko, parang may narinig sila, parang may river, may narinig silang umiiyak na bata, nakita nila. So binitbit nila. Kasi bata syempre, di ba? Tapos, habang palayo sila ng palayo, lumalaki. Yung bata, swear, as in talagang totoo. Ewan ko kung chika. Lumahaba. Lumalaki. Hindi sa China. Hindi nila alam. Tapos nung nakita nila na lumalaki, binitaw na, tapos tumakbo na sila. Parang scary. Pero sure talaga, yun naalala ko lang ngayon. Kwento ng mom ko yun, or ate ko, tsaka kuya ko. Parang scary siya. Antique yun. Yung bola Sa inyo din. Oo, naniniwala. Ano yung bolang apoy? Yung Totoo yun yung bola apoy. Yung nanghahabol. Ayun. Nanghahabol, di ba? Ano yung sentence? Yung bahay namin na luma. Natural phenomenon. So, may isang room lang doon sa gitna. Oo. Nung lumang bahay namin dati, sa Bulacan. Oo. Palagi doon natutulog yung mga visitors. Doon lang sa room na yun. Sa gitna, may bolang apoy nga daw. Eh, syempre, hindi naman namin nakikita. So, parang ang hirap maniwala. Yung Pero, mga visitors lang. oo. Hindi may puti. Pero naniniwala kayo. Ay, hindi nyo alam. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam yun. Ikaw alam mo yun? Pero anong meaning pag nakakita nila? Nanghahabol yun. Yung mga visitors na nakakita.
Hindi kasi mostly yung mga ganun, for example, may mga bisita, tapos yung mga nakatira yung doon. bago. Kasi okay lang sa kanila, kasi parang sanay na sila. Kasi parang housemates, diba? Pero pag may ibang tao na pumunta doon sa mismong bahay, mas siya, mas creepy siya, diba? May kwento na ako. Sa siya, sa cousin ko. So yung pinsan ko, kasi every summer vacation, umuwi kami sa province. So one time, nagka-girlfriend siya from our province. Tapos nag-break sila. Tapos nung pagbalik niya sa Manila, as in, yung face niya, like parang nabubulok na. Not nabubulok, pero parang kita yung flesh, no? Okay. As in red na red. So nagtataka kami. Parang nasunog or... Parang, no, like red na parang flesh siya, yung itsura. Parang tinapyas. Yeah. Ganun yung itsura. Yeah. And then, nung next summer vacation, not next summer vacation, during summer vacation, nagpaano kami yung, alam mo yung kandila? Yes. Yung sa albularyo ba yun? Yung parang galing yung sa water? Oo. Yeah. So tumawag kami doon. And then nag-shape ng parang girl yung candle. So sabi parang galit daw yung ex niya sa kanya. So ibig sabihin, yun yung tinatawag na kulam. Kulam ba yan? Parang ganun. So I guess, yeah. Pero paano nilang ginagawa ng paraan? Hindi, parang mostly yung mga kwento, sa movie at saka sa mga KMJS, parang ang ginagawa nila, for example, yung picture nung, if gusto ipakulam, or merong some part nung kukulamin, nakuha, na isasama dun sa pagkukulam para maging connected. Parang lang yung story. Pero di ba pag nakita na, di ba, pinagtatawas? Ano gagawin yung nagtawas? Kukontrahin na siya. Yeah. Then after that, gumaling yung Kasi kung hindi ikokontrahin nyo, kasi depende to kung malakas yung mangkukulam o hindi. Kung kayang labanan nung mantatawas yung mangkukulam, pwedeng yung Paano pag hindi kaya yun, no? Pag hindi, parang kailangan nilang mas malaki. But the real question is, ito na talaga. Since it's Halloween. Sige, naniniwala ba kayo sa aswang? Yun totoo, ikaw. Naniniwala ba kayo sa aswang? Naniniwala sa aswang. Pero kasi, yung isla kasi namin, maliit lang siya. Marines. Maliit lang isla namin. So, kilala mo lahat ng nandun sa baryo. Alam mo yun? Taga-Kabalat Big. din kayong aswang dun sa inyo. Oo, sa inyo din. Sa May inyo. family sila talaga. Kaya daw tinawag silang mga aswang. Pero narinig ko lang to, hindi ko sila pinagbibintangan. Pero sinasabi kasi nung buong town talaga. Tapos, in-announce nung sa barangay, in-announce nung mga teacher namin na mag-ingat sa ganito. Kasi yung isang family doon, malapit sa school namin. Yung school namin, harap lang ng dagat. Like, paglabas mo talaga, dagat na. Tapos yung bahay ko, labas na ng dagat na agad. Yung family na yun, lahat ng bahay doon, sa bukid, sa may pandang patag, yung mga palayan, yung mga bahay doon is nakaangat. Like, meron siyang space sa baba, tapos kahoy, tapos ganon, tapos bahay, ganon. May silong sa ilalim. Yun yung sa mga normal na tao daw. Yung isang family doon talaga, like, aminado talaga sila na aswang sila, oo, pero hindi na daw nila ginagawa. Hindi siya accusation, kundi totoo talaga. Siguro, hindi ko alam kung aswang talaga or cannibalism. Kasi, kumakain talaga sila. Sa amin, ang pangalan niya. Di ba naalala mo yun? Nung nag-Iloilo tayo, nila ate, dinahanap pa namin bahay nung aswang na yun. Sabi niya, di ba? Sabi, pero hindi totoo. Sikat siya sa province namin, sa Iloilo, na pamilyang aswang. Di ba nung nag-Iloilo kami nung kailan yun, right? 2023, dinaanan namin yung bahay na yun. Feel ko naman every probinsya may aswang. Pero sikat talaga siya na aswang. Ano sila kumakain? May tinatarget sila. Kasi parang one time, parang may kumakaluskus dun sa sa bahay ng nanay, kay ng lola ko. Sabi, hoy, Ake, umalis ka dyan. Alam na nilang. Alam nila kung sino. Oo, kung sino. Pero I have, yung paniniwala ko lang. Siguro they exist. Pero paniniwala na okay, aswang tayo. So,
yeah, we live by it. So, kunyari, may yung tik-tik. So, they do it. Tik-tik tayo. We do it. We will do tik-tik. But still, tao sila. Kaya lang, parang cannibalism. May ibang ginagawa sila kasi korupsyon. Pati at the same time yung ano kasi parang yung kwento kasi naging pasa-pasa ng kwento. So parang yung story na yun is naging ano kasi di ba tayo mga Pilipino mahilig kasi tayo sa ano yung mga Myth, patawag doon. Yung mga kwentong baryo. Yung mga ano. Kailan mo si Maria Labo? Sabi na natin. Ito talaga yung kwento sa akin simula ng pagkabata ko talaga. Ano siya? Pakilala mo naman Diba? Hoy, totoo. Si Maria Ano yan? nagsimula sa Bicol hanggang Bisaya. Lumibot siya ng nakalimutan ko kasi yung full story niya. Like, Yung general na alam mo lang kung bakit ka natatakot sa kanya. Ba't hindi siya nakilala? Hindi, kasi parang naging hindi man sa haka-haka. Like, sumikat talaga yung buong pangalan niya. Maganda siyang, wait, ano kasi siya? Para Bakit siya siyang, nakatakot? pinatay ata siya. Tapos parang nag-iiba-iba yung form niya. Tapos meron siyang hati dito sa mata. Basta pag sinearch niyo yung Maria Labo, makikita niyo agad. Lumibot siya, di ba? Simula Bicol. Nagiging aso. Ayun ba yan? Totoo siya. Like, ang dami niya, initak na siya sa mukha. Initak na siya sa mukha, hindi pa din siya tumitigil. Tapos sinusunod-sunod niya, parang killing spree niya ba yun? Tapos sabi, hinahanap siya sa Bicol. Pumunta siya ng Bisaya. Kaya nakarating siguro sa kanila yung, or sa kanila galing yun. Tapos napunta lang din sa amin. Tapos, nung namatay siya, hindi ko alam kung patay na talaga siya o kung saan siya napunta. Uy, grabe. Meron itong true story eh. Kasi initak siya sa mukha. Like, kawawa talaga siya. Parang, ginawa lang din siyang bilang. Ayan o, ito o. Meron siyang ginawa siya ng parang documentary. About sa nangyari sa kanya. Hindi mo alam, lalo na siya lahat-lahat. Pero, aswang daw siya. Oo, ewan ko kung naghihiganti lang, no? Kasi, ang dami nang nagawa sa kanya. Feeling ko, depende din sa story kasi. Kasi syempre, well, I think it started sa province. Everything started sa province. So, if they see something unusual, sabihin nila ay aswang or alien or something. Yeah, kasi di ba sa atin, yung mga panahon na wala pang digital o wala pang mga cellphones, lahat syempre kwentong baryo. So lahat, every new person You sa will baryo, believe it, yeah. parang gagawa ka ng kwento pag hindi mo gusto. Oo. Yung mga balis. Doon ako naniniwala ako. Pagpag. Oo. Parang ano man lang din. Nakalakihan mo na. I mean, yeah, there's nothing wrong if you believe sa ganon. Oo. Pati minsan kasi, hindi naman sa pero parang minsan siguro, kaya tayo naniniwala, nagiging coincidence din kasi na, nabati yan ng So kaya naniniwala tayo. Kasi ngayon, sa generation ngayon, di ba, wala pang story na may sinugod because aswang siya. Siguro kasi nagtago na sila. Oo nga, no? Diba? Before, yeah, nagsusugod sila. But now, because of the technology, I mean, sa province din. Kasi yung parang sikat na ngayon is yung mga real life story, like murders, Corruption. Yun yung totoong nangyayari talaga. Parang mas nakakatakot pang pagkwentuhan yung corruption kasi not corruption. Ito nangyayari kasi talaga. Kasi yung talaga yung mga totoo nangyayari. But there's nothing wrong with like talking about or like if natatakot ka doon or if you guys want to talk about those kind of stories. Ano yung explanation doon sa experience namin sa baba? Hindi siguro. It is because of fear. So I guess I'm not invalidating what yung Pero just for the sake of Okay guys, thank you for your stories. And this is how we end. Bye! Happy birthday you each. See you next episode. Bye! See you next podcast. Sana hindi na lasing. Abangan ang next episode.